iparot lamang kung anong sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Tayo po ay bumabase mismo kung ano ang ating dala-dalang ebidensya, kung ano ang meron tayo, at hindi po tayo dito pamema lang. So, yun ang pinaka-importante dito, ebidensya. Yusek, good morning. Pahabol na lang po. Kasi sa isang panayam, sinabi ni Congressman Erice na pinagsabihan daw siya ni DOTR Secretary Vince Dizon na isi-zero allocate daw siya amid his request na isang proyekto doon sa C3 sa may Caloocan. All dito, Yusek, nakakausap niyo ba si Secretary Vince at talaga bang sinabi ni Secretary Dizon yon kay Congressman Erice? Actually po, nung nadinig ko na sinabi po niya yan, na siya daw ay nakausap, na pagsabihan ni Secretary Vince Dizon, na siya ay magkakaroon ng zero allocation dahil siya daw ay nakakapanira sa gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi. So, ang una ko pong ginawa ay hindi tayo muna nagbigay ng anumang komento, tinawagan mismo natin si Secretary Vince Dizon at ipinaalam natin kung ano ang tinura nitong si Congressman Erice sa isang panayam. At yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Dizon dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. So, walang magiging dahilan para siya ay katakutan at hindi natatakot ang gobyernong ito sa anumang pagbabatikos. Dahil kung anuman ang mga mensahe ng ating mga kababayan, yan naman po ay tinatanggap at inaalam ng Pangulo para malaman kung ano ang kulang, kung ano ang dapat gawin. Pero yung mga mensahe na walang basihan, hindi po to nakakapanira sa pamahalaan. Hindi to nakakaapekto. Pero dapat po na ituwid dahil mayroon nagmamalaki kung ano-ano ang sinasabi sa pamahalaan, yun pala, galing lang sa kanyang sariling bibig na walang anumang ebidensya. Pero sinasabi ni Congressman Erice doon sa interview, Yusek, kung ano lang daw yung sentimiento ng tao, yun lang yung sinasabi niya. For example, sabi raw nung mga sa sentimiento, wala naman daw mangyayari doon sa flood control. Ng mga tao, sabi ng mga tao. Pero yun ay ine-air niya lang, base na din doon sa damdamin ng mga taong bayan. So, dyan pa lang maliwanag na nung hinanapan natin siya ng ebidensya, ay wala siyang maipakita. Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, maliwanag ang kanyang sinabi sa isang panayam sa channel, sa News 5, na sinabi na laglagan, na hindi madidimanda o makakasuhan si Speaker Romualdez at dahil laglagan na. Hindi yun. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. Ile-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So, hindi siya pwedeng iparot lamang kung anong sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Tayo po ay bumabase mismo kung ano ang ating dala-dalang ebidensya, kung ano ang meron tayo, at hindi po tayo dito pamema lang. So, yun ang pinaka-importante dito, ebidensya.